bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ayan, magandang hapon po mga kapatid at ganito po sa mga ating pong mga manood sa mga tahanan. Kami po yung naanyaya sa hapong ito that you stay with us and join us para po sa ating ayon sa kasulatan gabay sa kalusugan. Muli po ay kami natutuwa at makasama namin kayo ngayon po. So mahirap ng taga-Kodok magsalita ng Tagalog, no? But then we're so happy po na kami po muli ay natin. So noon last week wala po kami kasi dahil sa mga kadahilanan na nagpahinga rin naman, nagpahinga ang mga katawang lupa. Ngayon pa sa hapong ito kami po ay nandito muli at ayan ay we are asking po sa support ninyo na kayo po ay manood. I-share nyo po yung ating Facebook Live, mga ating pong segment para po marami po makinabang sa hapong ito. Asya napaganda po na ating topic pero bago ko po yan banggitin, kami po muna ay babati. Ayan, so nagpapasalamat po ako sa aking pong mga magulang. So kayo na manood kayo sumuporta po kayo. So alam ko po dahil ito po yung umpisa pa lamang, mamaya po kami siguro magbabasa ng mga nasa live namin para po kami naman ay kayo po ay ma-recognize namin. So always remember po to support our ministry. We also have to share and like and subscribe with our page po sa ating program. Ngayon po sa hapong ito kami po ay natumuli upang mag-discuss sa isang topic na napakaganda at napakaganda rin po na aking kasama. Ayan, syempre, pag maganda ang topic, dapat maganda rin ang kasama. At tayo po ay we're so blessed to have her again in our program sa Gabay sa Kalusugan na walang iba po si Doc Mar. So ngayon po sa hapong ito nais po muna siyang siya po ang mag-greet po sa mga kaibigan niya sa live, ganun din po sa kanyang mga tahanan. And Doc, bahala ka na. You can greet anyone po si po yan. So kayo pinagpapasalamat na makasama ka muli. Doc Myrel? Hello, good afternoon everyone at welcome sa aming program. I'm your guest
how do you say this? Regular guest. Okay, I'm your guest today. Ano ba yan? Tonight. Okay, and I hope na makatulong ako sa inyo sa mga questions nyo at ang pag-uusapan namin yan ay about skin care. Ayan. So, babati ka ba, Doc? Bumati ka muna. Wala akong babatiin eh. Ay, wala. Ayan. So, dahil wala kang babatiin ka namin. Di pa yung sapong po ito, binabati po namin. Siyempre si Ate Ana, Sister Bot, po, na walang sawang nagre-recommend talaga. Sabihin si Doc Mariel, nasan ka na? Ako, Ate Bot, na? Thank you, Ate Bot. Yeah, so, thank you, Ate Bot, for, thanking the welfare. Kaya po na atin din naman mga manonood sa hapong ito. So, para po sa ating pag-uumpisa, ayan, tayo po muna ay manalangin. O dakila naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami, Ama, sa hapong ito sa muling pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa inyo pong dakilang pangalan. Nawa, Ama, ang mga topics po na ay madidiscuss ngayon ay nawa ito'y makatulong sa mga kapatid at lalo pong mapatibay ang kanila pong pangangatawan at papangalagaan nila ang templo ng banal na spirito upang ito po'y magamit nila sa inyo pong banal na gawain. Maraming salamat, Ama, sa karunungan na ipagkakalab sa amin, bigyan kami ng maayos na internet connection. Gandin po, Ama, sa mga nanonood. Sila po ay makapag-share, Ama, ng mga pabalitang ito sa kanilang mga kaibigan at pamilya upang may pahayag, Ama, ang karunungan at magamit din nila ito sa kanilang mga praktikal na pamumuhay. Ito po amin niling sa matamis sa pangalan na si Jesus. Amen. Amen. Kaya so muli pa sa hapong ito, ano po mga kapatid, ay tayo po mga kaibigan ay mag-aaral. Sabi nga po natin, ito po ay tungkol sa skincare. So alam ko po, Doc, talagang sobrang sa panahon ngayon, yung mga kabataan, ay sobra talagang maingat sa kanilang, hindi na maingat, metakulosa na sila ngayon, Doc, eh. Hindi na sila yung basa na parang sabon na lang. Ngayon po, may skincare sila. Sa aming pong bahay, maya-maya, ayan, shoutout po kay Ate Amber, ayan, kila Ate Kyle, at kay Jasper, na nanonood na kung saan talaga naman, Doc. Alam mo, maya-maya may Shopee. At karoon na naman yan, skincare. Diba, sobrang dami lang skincare na dumating sa bahay. Sabi ko, subukan nyo lang talaga kung magkaroon kayo ng skincare. At gumanda talaga yung mga skin. Ngayon, Doc, gaano ba kahalaga ang pagngangalaga ng ating mga, ng ating skin, ayan, sa ating katawan? Actually, ang reason kung bakit kailangan nating alagaan ang ating mga katawan at ang ating balat is it is a reflection ng ating buhay, kung paano natin ilaalagaan yung sarili natin. At syempre, ang magandang pagkukutis at mga balat ay reflection din yung kung paano natin inaalagaan yung mga bagay na meron tayo, mga bagay na sabihin natin na ano yung nasa sa labas ng ating pinangangalagaan, yun din yung nakikita sa mukha natin. I mean, sa labas. I mean, and also, of course, sa loob. So, everything is actually, kumbaga, makikita natin overall sa looks ng isang tao. So, naniniwala din ako, Doc, kasi na parang we are judged sometimes by the way we look. Diba? Hindi man natin talagang gustong isipin na we are being judged. Yeah. However, kasi kagaya dun sa mga nag-work ka, ang dami rin naman talagang mga standard, no? Yeah. Mga beauty standard na dapat nating ma-meet. However, sa ating ating pangangatawan, akala kasi natin madaling mangalaga ng ating skin. Diba? Parang bumili ka na usong-uso pa naman, Doc, yung dati yung nag-aantay, nagpipil. Yung maging set ng mga nagpipil tayo. Tuwa tayo pa nagpipil kasi after ng peeling, ang ganda natin, Doc. Nasubukan mo ba yan? Hindi. Hindi. Kasi ang swerte mo naman. Kasi siguro yung sa family ko, kay sa father's side, talaga ma-pimples sila, no? So, nagka-pimples ako noong mga kabataan. So, gumagamit ako talaga mga skin, yung matatapang. Kasi hindi pa uso yun talaga, nag-aaral sila sa magandang uri ng mga skin product na hindi nakakapag-burn. Ayun talaga, magpipil ka para kang ahas, di ba? Pagkapil mo parang, wow, flawless. Ang mukha lang. So, after a while, nangingitim siya ulit. Tapos, the more na nagkakaroon ka ng breakout pagdating sa mukha. So, Doc, gaano ba natin dapat pinangangalagaan ang ating mga skin, Kasi sabi mo nga kanina, it is very essential. Kasi ito yung total package natin. Ang tanong naman ngayon, so, may mga may mga ways ba na mga pwede natin magamit siguro mamaya po, na pwede siguro yung mga anong uri ba yung mga
skin diseases na ating pwedeng i-share sa hapong ito. At kung kayo po mga kaibigan ay may mga tanong, ayan, nais nyo pong itanong at concern po tayo sa topic about skin problems, skin diseases, masasagot po ngayon sa hapong ito. Ano po? So, Doc, ano po? Okay, so our skin is our first line of defense. So, importante na pangangalagaan natin ang ating skin because syempre, ito yung unang nag-defend sa ating mga katawan. At pag yung bacteria, virus, or fungi papasok sa skin natin, pwedeng ma-harm tayo both outside, yung nakikita ng tao, and of course, inside. In fact, kapag naging widespread yung infection sa skin, ay pwedeng maka-affect yan sa lahat ng sa buong katawan natin. And also, one of the best skincare is, of course, always taking a bath. Oh. Right? So, water is the best cleaning agent for our skin. I mean, what kind of water? It should be the clean type of water. Pangalawa, ano ba yung pinapasok natin sa bibig natin? Because most of the problems, like sa mga bata, pimples, acne, these are not because of outside factors. Most of the time, their gut has a problem. So, possibly na wala silang habas kumain. Ano mo yun? Walang pili, kain lang. Kain lang. So, I mean, they don't see the value or nutritional value of the food that they're eating. So, basta lang mabusog or they eat in style. Pag maganda yung pagkain, let's say, oy, ano yan? Oyster or ano. In fact, most meat eaters, they are always asking themselves, bakit ako may acne? Bakit ako may breakout sa skin? It's because of what they're eating. So, yun yung mga kadalasan is actually the outside and the inside of what we're putting in our body that makes, it happens na makikita mo siya sa mukha kung ano yung nangyayari doon. So, Doc, kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kabataan, no, at early age, is it advisable ba, siguro before yung mga uri ng mga diseases, no, is it advisable for them to put on something on their faces? Especially now na parang ang skincare ngayon talaga, ang dami. Parang sabi ko nga sa anak ko, ilang ginagamit mong skincare? 15 ba yan per session? Parang kailangan, may nakilala ko sa parang 1 or 30 minutes talaga, Doc, ang preparation ng kanyang mukha. Mga bata pa ito. Wala pang mga 16, 17, 18. No. So, is it advisable for younger kids like around 12-year-old or 13 onwards to be so particular sa mga nilalagay nila because of TikTok or because of what they can see? Is it harmful or it is very advisable for their skin? Okay. We don't know because hindi natin nakita kung anong ginagamit nila. But of course, for them, they have to see what are in the labels. So, Chinese, Doc, Chinese. Paano mo ba? So, walang English. Chinese. Okay. I don't know, but sabi nga, kung it makes their skin beautiful and doesn't have a harmful side effect, I think that it's good. But if it does, we have to see or check. Pwede naman sila mag-Google, alam mo yun, yung di ba, yung Google Lens, and translate the Chinese into something. So, basically, kung non-harmful chemicals ang ginamit, that's fine. In fact, there are skincare that actually helps clean the pores of the skin, that's fine. There are skincare that helps tighten yung mga yung skin. But kapag nagkaroon ng side effects, let's say for example, nag-start yung breakout, they have to stop using the product. So basically, we don't say na hindi yan tama, but we have to see, kasi sabi nga, di ba, by their fruits you shall know them. Yes. So you will know if it has a harmful effect, then stop. Kasi minsan may mga gamot, may mga pang skin product na nagkakos ng cancer, skin. Tapos instead of helping our skin, the more na nag-worsen talaga siya. Pero Doc, at the age, yun nga sabi ko po, yung ask ko po kanina, is it okay with, kids or young, teenagers to use these types of products?
Yes and no. Yes, Doc. It actually depends on what The product. type of product are they using. So if they want to see, then they can use their translator or Google Lens so that they can check. But do they have age for that? I guess kasi some of the products, wala talaga siyang age bracket. Wala nakalagay, di ba? Yeah. Parang it fits for all. Kasi I agree with the sunscreen. Yes. Kasi ang sunscreen, pwede siya kahit anong... Actually, ang sunscreen, there are studies that it actually enhances the cancer cells. Yun yung problem. But if we expose our body to, our skin rather, to the sunlight, of course, not overexposure, we can have the good effects of the sunlight in our yes. body. However, may study na sabi, if we're talking of the sun during the summer, you can expose your skin without too much of these products na and it will actually be beneficial to our skin. But if we are not used to exposing ourselves from the sunlight, What's the purpose of using? yes, kumbaga kung hindi tayo mahilig mag-expose sa sunlight, pag nag-expose tayo, it is important that we have. Hindi ako gumagamit ng Talaga, Doc, ang ganda ng skin mo. Oh. But when I am, let's say, I go to Palawan most often, hindi ako gumagamit ng sunscreen, but I use virgin coconut oil. Hindi ba naluluto? Hindi. Usually, parang naluluto siya kasi oil siya, no? So, hindi. So, is it also effective? Yes. Oh, how about a virgin coconut oil? Yes. Paano yung, olive oil? Pwede ba yun? Rin. Okay Oo. din. Ang maganda lang kasi sa virgin coconut oil, Hindi ba kasi magiging tan tayo niyan? okay naman. Oo. Oh. Kasi actually, ang effect ng sun sa atin, pagka nag-ano siya sa skin, Penetrate. actually magtatan talaga tayo. Pero kapag tawag dito, gumamit tayo ng VCO, syempre, normal na mangingitim tayo, but it's totally different kasi when I was in my younger age, I always go to these beaches sa Palawan, Boracay. And I have seen kung ano yung effect ng VCO versus the sunscreen and versus wala. When you overexpose yourself sa sun, let's say for example 12 o'clock, tapos wala kang protection or kahit ano, mababurn talaga yung skin mo and you will have a very hard time sleeping kapag burned na yung skin mo. Tapos, kapag naman, tawag dito, nakapaglagay ka ng sunscreen, of course, ang pakiramdam mo is okay ka lang. But there's this study that over long periods of time, if you use the sunscreen, that will have an ill effect on you. So better, I would rather recommend na you use VCO. Yeah, the safest, no? Yeah. And I mean, away from the chemical itself that Yes. could harm us. Yeah. Oh, so And mga it can kapatid, ayan, withstand. VCO, ha? It can withstand the heat. Oh, yeah, that's true, right? Yes. Ayan, hindi po kayo maluluto if you use this kind of VCO. Kasi baka isipin nyo, baka matusta ako dyan kasi oily. Ano, hindi po. Ayan, proven and tested daw po. So, ayan, so kitang-kita naman kay Doc. So, ngayon, Doc, so sa mga kabataan, so it's a good also advice na instead of buying some sunscreen na minsan hindi rin talaga natin alam yung effect sa inyo. Ayan, kung hindi naman kayo makahilig lumabas. Ayan, so you have to use at least virgin, which is also cheaper. Yeah, it's cheaper. Although sabi nga nila, ew, ang amoy. Hindi Sabi nila, amoy coconut. But then, okay, you can add essential oils or the oils like lavender. It smells good. So, beneficial din ang lavender sa burns. So parang that is chamomile lang yung effect. ang chamomile naman is actually sleeping for sleeping. But if you put lavender oil and virgin coconut oil, Smells that good will pa. really protect your skin because lavender oil also protects the skin from being burned. And for burns, lavender oil is actually the best.
Really? So, yeah. So, yun, it's one way of, protecting your skin using these essential oils. Yeah, that's true because Doc, ang mahal talaga ng mga ngayon, ng mga sunscreen. Lalo pag summer, talagang sobra. No? Tapos, ang sunscreen ngayon, Doc, in-spray na lang, water-based na lang din. Unlike dati, ang sticky na pag naglagay ka, para kang aswang, sobrang puti. Pag swimming, kasi ano ba naman kasi? So, hindi pa sa maraming uri So, naman. parang face Ayan. mask. So, Doc, ayan. So, sa pagpapatuloy din natin, if you have question po, ayan, Brother Don, if they can ask questions, it's also better so that we can read later on. So, ngayon po, Doc, ayan, so ano ba yung mga uri ng mga skin diseases? Or yung mga, yung mga common, lalo sa mga Pilipino? Kasi, tingin ko sa Filipino, marami rin tayo nito, eh. Yeah. What are the, the main causes or reasons of having this kind of skin disease? So, Right. dalawa, anong mga uri at ano yung mga symptoms or causes? All right. So, there are 3 different classes of, 4. May viral, may bacterial, meron naman ng fungal, and, hold on, viral, bacterial, fungal, and there's the environmental. So, tawag dito, ang bacterial, most of the time, makikita mo naman yan may nana. Okay? So, that is caused by mostly Staph aureus infection. So, kagaya ng pigsa. Okay? So, yung pigsa, isang buo, ganyan, may isang butas. Okay? Meron ng isa, yung carbuncles and furuncles, pigsa rin yan ang itsura, pero parang dalawa yung mata. May dalawang, parang, mata. Yeah. Tapos, isa pa, yung meron tayong what we call impetigo. Yung impetigo, parang chickenpox yan. So, nagbabump siya na parang nasunog. And there's what we call also erysipelas. Yung erysipelas, yung hindi mo ma-identify siya much with buni. So, may hawig ng konti. Makati-kati din ba ito, Doc? Yeah, Makati. Most of the skin problems are actually Makati. Kasi yung buni, Makati eh. And then there's this, what we call, yung folliculitis kapag nabunot yung ng kilikili. Okay. Or buhok Mga kung saan. buhok. Tapos pwedeng magkaroon ng infection. Nagkaka-lump, no? Yes, that's one. And most of them are actually due to Staph aureus. Yes. Pero some have streptococcus infection as well. But most of them are from the Staph infection. Now, we have also fungal, buni, diba? Yung buni is may raised around. Is it like, kasi iba pa yung buni sa ringworm? Ringworm is buni. Okay. Yeah. Di ba, imagine sabi na parang buni. Tapos in English ko, ringworm. So does it have worm in there? No. It's just called ringworm. Yeah. Because of the shape. Okay. So, So, yun. Nung bata pa kami, dahil madumi yung tubig na, marami kami yan. Tapos, mapula yan, mapula. Oo. And then we also have... Nakakaloka, kasi lumalaki siya. Yeah. Parang ano to? Pag hindi mo na-treat, lumalaki siya. And then meron din yung an-an. Yung an-an is puti lang siya. And nagdi-discolor yung skin. Pero, ang an-an sometimes, nakakahawa. Kasi yung fungal infection, pwedeng mahawaan yung kung sino man. Kasi with buni. And then, we also have like, yung, galing sa viral like chickenpox, rubella, measles, rochella. So, most of the distinctive itsura niya is, although ang chickenpox, alam niyo naman yun, di ba? Meron talagang tubig. Ang measles is actually widespread red. Pero, pwede mo siyang mapagkamalan na parang yung prickly heat, yung parang bungang araw. Rashes. And the same thing, pare-pareha sila, pero iba-iba yung major parts of affectations. Now, for the viral infections like the measles, ang pinakaano lang natin doon, and of course chickenpox, is kailangan natin i-prevent yung secondary infection. Kasi, okay lang magka-measles.
Ang problema, yung secondary infections, usually lung problem. Sa internal. So, magkakaroon ka ng... Kasi ang hirap niya, dahil lumalabas din siya sa mga throats, di ba? So, magkakaroon ng infection, and eventually, mag-set in yung bacterial infection, which, parang yung anak ko nung time na nagka-measles siya, talagang I had to give him like a strong antibiotic para hindi pa naman ako nun marunong, no? Para mawala yung bacterial infection that may affect the lungs. Yeah, so pwedeng magka-bronchitis, yung Kaya bata. pala yung iba, misa lang, pero as in, pag late na dala sa hospital, as in too late na pala. Kasi yung baga yung na-trigger. Kasi nung sa baby ko, ang dami niyan lumabas, talagang hindi ako makatulog doon. Talagang sabi ko, no, you have to be in the hospital talaga agad. Check. Tapos sabi ng doctor, you have to kasi hindi mo alam yung effect sa loob. Diba? Akala mo lang, misa lang yan, maliliit lang yan. Pero yung feeling nila, ni-easy din. Yeah, because of the internal lesions, like nagkakaroon sila ng pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, lahat ng itis. Tapos pagkapunto na sa lungs, di pwedeng magka-bronchitis na. So, when my daughter was, small, nagkaroon na siya ng measles, yung doctor, sabi niya, nabigay mo na lahat, ano pa bang i-reset ko? Natawa ako sa kanya. So, yung pinaka-importante, pag viral infection, we have to make sure na walang secondary infection na madidevelop sa mga bata. So, yun, especially chickenpox. Ang chickenpox naman, ang secondary infection niya, kasi tumatago lang siya sa dorsal root ng ating spinal cord. Ang chickenpox sa Tagalog, Doc, ay bulutong tubig. Bulutong tubig. So, pagka pagka na-reactivate yung chickenpox, lalo na sa matatanda, it actually runs through the nerve root. Ang tawag na dyan ay herpes zoster. Yes. I got that when I was elementary. Kasi parang ang daming sa classmate namin, hindi namin alam, ang daming palang may bulutong. Di ba nung mga panahon natin, mga 90s, mga batang 90s kasi kami, hindi naman talaga siya big deal. Panahon bulutong ka, normal lang yan. Yes. Which is talagang kailangan, no? Pero, kasi nung madami na, hindi agad ako nagkabulutong, nagkaroon ako nung maliit na, Peklat. Hindi. Yung parang lambdok, Makati. At mainit-init dun sa under ng breast ko. Doon pala rin siya taga tumutubot. So may mga place lang na siya kung saan siya Kasi ko, ano to? Then it happened na yung sister ko, nawaan ko rin kasi siya naglalagay ng gamot. Mali ko ba, ang nilalagay lang namin, parang katsalis lang that time eh. Kasi, di ba yung mga parents naman before, hindi talaga nila alam yung na kailangan pala ipa-check up. So parang nag-self-medication na ako kasi nga, hindi ko alam kung ano yung Makati. Anong self-medication na ginawa mo? Katsalis, Doc. Ay, hindi. Actually, so what I did, then after a while, Makati na siya, pati yung sister ko nagkaroon, we had to be brought to the hospital. Sabi ko, nagkaka-fever kami. Tapos yung tiyanak na ko, that's herpes zoster. That's actually the mother of the bulutong. Sabi nga, kasi ibig sabihin, hindi siya talaga nag-appear as bulutong, pero mas malakas yung... Mas malakas, mas makate, mas painful. Kasi mas mahina daw yung immune system namin. Okay. And most of the time, yung mga infections na yan will attack us when our immune system is down. So make sure that especially ngayon, mainit, we are well hydrated, we have lots of vitamin C, and of course, B-complex is actually necessary para ma-prevent ka from that kind of infection and herpes zoster. Ayan, no, maganda pala siya, no. Thank you, Doc, and vitamin B. Kasi hindi mo talaga alam kung magkakaroon ka pa ulit eh. Actually, last na yon. Oo nga, sabi nung ako, kasi mother yung sa'yo. So, pati yung sister ko, tsaka Doc, grabe as in sinira niya talaga yung skin, yung wala nga pakiramdam eh, tagang pinanipis niya. So, grabe pala to. Kasi sabi ng doctor, that's very dangerous kasi contagious siya. Pag hindi siya na-treat sa buong pamilya, pwede kayong magkaroon. But then, wala naman nakakamatay na bulutong tubig. Wala naman. Or herpes zoster. Bakit may namamatay, Doc? Complications dahil wala siyang pakialam siguro sa or wala siyang alam paano niya i-treat. Sobrang baba rin ang immune system niya. Pwede. Ayan. Pero Doc, kasi sa Korea kasi, Doc, I know exactly na bihira ang kakabulutong sa kanila. Kasi they were given shots yung anti-bulutong. Hindi naman. Hindi talaga siya Hindi effective. humid yung lugar. Okay. Actually, yung chickenpox is most rampant dun sa lugar na summery. So it is more on humid. tropical countries. Yes.
Okay, that's I understand. Yeah. Kaya meron tayo ng Center for Disease Control or Center for Tropical Medicine. RITM. Yes, opo. Because most of our diseases are due to the humidity in the air. However, eto po, naalala mo nung nag-SARS-CoV, anong pinakamadaming ma-infection? China, di ba? China, Hong Kong. But with the sun, with the heat of the sun, this bacteria doesn't usually exist. But sabi nila, Dok, kasi hindi raw siya namamatay kahit sobrang init. No. So like in India, they had news like in India they got severe or a lot of people were affected and they got to burn a lot of them. However, as you mentioned, sobra sa India sobrang init din. So how is it? Yung anong sakit? Yung SARS-CoV. SARS-CoV. Okay, depende dun sa timing. Okay. Or because madumi yung lugar, may ganun ba issue? Pwede rin. Kasi in India, there are so many places which are like shanties, shanty area. So, squatters area. But then, may timing. Kasi, especially kapag like ganitong summer, walang mga ganyan. Pero ang meron yan, kadalasan is bulutong, measles. Now, kapag pag malapit na pala ang rainy season? Pag malapit ang rainy season, not necessarily. Basta kadalasan mainit, tas yung humid, tas nagpapawes tayo, yung alam mo yon. Tapos other than that, syempre, yung mga rosacea, actually madami yan kapag medyo pawisan tayo, tas basa yung skin natin, dun yun pumapasok. Now, of course, there are other infections that may cause harm sa atin. Yung mga actually, ito yung mga bata, di ba? Yung pimples nila, nagbe-breakout sila kapag nagbe-menstruation, may menstruation. The only way to prevent that is wag mong kakamutin. Kasi pagka kinakamot or inaano, mas nasira or na, alam mo yung skin mo, parang pumapangit, nagkakaroon ng mga ukaw. Oo nga, kaya minsan yung dark, ang tagal matanggal yung dark spot. Tsaka hindi lang, kamay mo madumi. Nagka-infection mo. Iba yung isang maliit, naging whatever, parang pigsa, di ba? Dok, na parang, laki, bakit ano nangyari dyan? Kasi na-infect pala. So, yung mga kabataan natin, wag pong kukut-cut ng pimples. Kutkutin nyo na ang mani. At ang sunflower, wag lang yung mga... kasi Dok, ang sarap hawakan eh. Di ba? Sabi mo, kasi yung pagramdam mo, parang nag-iisa lang siya, pero ramdam mo. Yung infection kasi naandun eh. Okay, now, ang mga batang may mga malalaking pimples, especially, may low yan in B complex. So, kailangan uminom ng vitamin B complex para at least maayos yung pag-heal ng mga wounds. Hindi ba yung Doc hereditary? Hindi. Kasi, although sabi nga, may mga, lagi yung sasabihin, genetics holds the gun, but lifestyle pulls the trigger. So, sa family namin, no, most of my siblings have good skin, pero pag dating sa lalaki, nagkakaroon sila ng ano. Pero pag tiningnan mo yung history, sorry sa AUP kasi sa AUP ang daming processed food at saka oily foods. Nagka-pimples ba ako doon? Madami nung time nila, nasa AUP sila noon, ang pimples nila sobra. So, it's not recommended that we have to eat those kinds of, processed foods kasi it affects our gut microbiota. So, gut talaga. Yes, And most of the time, those people who loves to eat, like kahit veggie meat, no? And meat at the same time. Kasi those are not really very clean protein. Yung mga makikita mo yung breakouts sa face. Especially, isa pa, hindi natutulog. So, kapag hindi natulog, alam mo na, may mga breakout yan sa skin. Tapos, mahilig sa cakes and pastries. Yun. So, sweets. So, those are contributing factors. Pero kung gusto mo talagang maging maganda yung skin mo, you have to really care for it. And one thing that
tinatanong nga dati sa akin before when I was in the show business. I worked kasi before Doc, sa share mo isang yan. show business. Di syempre yung mga artista, makikita mo nag-makeup, na gano'n. Pero kapag mga other days, makikita mo yung mga breakout sila sa skin. And tinatanong ako ng old friend namin, si Direk Wenderamas, ano nilalagay mo sa skin mo? Ganon. Sabi ko, wala. Anong wala? Sabi ko, VCO! Yeah. So, that virgin coconut oil is actually helping. Now, kung halimbawa, gusto nyo mag-primer sa makeup, you have to put VCO first sa face so that ma-prime yung face nyo ng VCO, at least ma-protect from the harmful effects of the makeup that you are putting on your face. So, it's important talaga, Yes. Doc, na primer, no? And naku, muna ng mga kapatid, VCO primer na. Ayan, sa tanda natin na primer and ano ba to? Sunblock. Ayan, sige. Ano pa, Doc? So, how can we keep our skin really clean and healthy para hindi tayo magkaroon ng mga diseases? Ano ba yung example like hormonal imbalance? Halimbawa, change tayo ng mga hormones sa babae, magkakaroon ba talaga tayo ng mga breakout pagdating sa mukha or nagkakamelasma? Kasi iba pagdating na ng mga perimenopausal, Okay. parang lumalabas. So, melasma is actually it's a sign and symptoms of potential diabetes. Oh, okay. Yes. And some people with melasma, I actually recommend lemon. So, para mawala yung melasma, yung black, you can put, di ba, kunyari, nag-squeeze ka ng lemon in the morning, you can put the lemon Directly to the face. Hindi masusunog, Doc? Hindi. Kung mairita, actually, kadalasan irritating siya at the onset, wash na lang yung face, tapos lalagyan ng VCO. Yan. Paano Ganyan. naman yung mga egg yolk? Di ba ito Actually, parang... ang egg yolk is one of the facial mask. Oh, so that's true pala talaga. Yes, pero some people are allergic to egg. Not egg yolk pala, Ay, egg yung egg white. white, oo. Yes, some people are allergic to it. But if you're not, it's fine. Kasi may mga skin types kasi tayo eh. Now, if you want to clean out from yung may mga maliliit-liit lang na mga pimples, parang blisters, yun. Maganda po yung lemon and lemon oil sa skin. So, but of course, you have to put the carrier oil, which is also the virgin coconut oil. So, yun yan usually na ginagawa ko. Now, kapag meron naman na kayo ng, let's say, itchy, buni, ganyan, you can have the oregano. Yeah. Oregano. So, oregano and oregano oil, you can put it on the top topically. You can make it naman, di ba, Yeah, Doc? you can make it. Yes, topically. And maging matyaga lang kayo kasi mawawala din yan. Pagka, Ayan, so may mga basta- buni dyan. Sana wala na. May mga buni or mga skin disease. Pwede ba yung saan-an? No. No, it's not. Buni, Kaya so hindi po pala pwede lahat ng oregano, ha? sometimes it can be used for infections like yung merong cellulitis. Yeah, you can put there. Kaso nga lang, kadalasan ng iba natatamad. But then it's easy. Madali lang mawala. Bawang, Doc. Pwede ba dyan? Kasi ba parang ibawang mo na lang yan, lahat na lang bawang. Panilagay bawang, itapal mo dyan bawang. Ayan. Pwede naman, pero yun nga, medyo ano din yung allicin ng bawang, medyo harmful. So, tingnan mo rin kung ma-irritate, di hugasan mo na. Ay, maganda yun, ano? So, meron po, kung wala pang yung oregano, magtanim na kayo para sa mga possible buni, ayan, na pwede natin palang magamit. Napakaganda. No? Hindi mo na kailangan bumili na, ang mamahal pa naman, Doc, ng mga topical. Essentials. Oo. Tsaka hindi topical na mga cream. Diba? Yung mga, hindi naman mag-mention, bawal doon mag-mention eh. Ang liliit nila, pero nasa 200 plus, tapos 5, Hindi lang, may yun. 500. Oo. Actually, yung mga zone yung dulo. Mga zone. Actually, it's Mahal very... talaga sila. Yeah, it's very expensive, pero it's not very effective dyan sa mga skin diseases. Una, okay, maganda, nawawala, but eventually, bumabalik. At pag bumalik, doble. Doc, paano namin sa mga allergy, skin allergy? Okay, skin allergy or skin asthma. Yes, Most skin of the time, gut microbiome ang may problema. Hindi ba pag asthmatic ka, kaya ka may Kaya ka may asthma because yung inyong immune system is overreacting. Okay? So,
kapag may problema ka sa diet mo or sa kinakain mo or sa timing ng kinakain mo, you always have a gut microbiome problem. So usually, ang skin asthma is a hyperreaction of your immune system. So what are these immune cells? Like IgA, IgG, IgM, di ba? So when this breaks out, kung nakita nila na mayroong nag-leak dun sa gut mo at mag-aano siya, trigger ng dun makikita mo yung kung saan siya magma-manifest. So one is yung sinabi mo nga na may mga actually kadalasan is acne. Yun yung mga problems na nadi-develop. So most of the time it's actually very important that we have to fix our diet. Kasi when I had asthma when I was only grade 2. Lalo na bata ka pa. Are you bottom fed? No. You're breastfed? Opo, kasi but it runs to the family talaga, Doc. May tawag dito, may autoimmune problem. Wala. Tapos after a while, ginamot talaga ako sa sanitarium, Doc. Talagang I was like 3 years para lang matanggal yung asthma, which is nawala naman. Tapos sa mga food, wala naman masyado na So, saan ang sa tingin mong allergy mo? Heat and dust. Talaga. Okay. So, yun ay external factors. So, external factors is also very important to check because it actually gets into our body. It gets into our skin. So, kadalasan kapag nag-check kami is we check bottle fed, anong kinakain nito. Inaalam namin because we cannot just, come into a conclusion na dust lang. Although sabi nga ni Ellen White sa Last Day Events, Satan is poisoning the air or the atmosphere. Yes. And he brings poison to the air. Yes. And it's actually, makikita mo, it's all out in the open na ngayon. Wala nang nakatago. No? Yes. And makikita mo yan. Ako, like, kagaya ngayon, I have a lot of manifestations sa skin ko. Kaya pagka di ba, ngayon, summer, supposedly hindi umuulan. But yesterday, it was actually raining in Bacoor. Really? In here, no. So, since ako, tapos naulanan ako, I immediately took a bath para mawala yung ng rain sa skin ko. So, things like that. You really have to fix your whatever is sa tingin mong pwedeng mag-affect ng katawan mo. You make sure that it's all well cleaned up. Whatever you put in your mouth is clean. And also, of course, you have to sleep well. And of course, have a little sunshine. Ayan, sunshine. So, Doc, ano pa ba yung mga natin? So, na-mention mo na yung mga sakit, ayan, mga causes, at ganoon din naman yung iba pang mga tips, So, overall, Doc, ano yung mga tips pa pwede namin gamitin? Food ba ito? Yung kagaya mo na-mention mo yung pagtulog na maaga. Yung mga food that we have to consume, ayan, like vegetables or fruits, para naman matulungan namin na mas maging maganda ang mga skin. Okay, one is rich in vitamin A. Diba? So, ano yung rich in vitamin A na food? Squash. Very popular. Diba? Carrots. And all kinds of yellow vegetables. Then, number 2 is zinc. So, zinc is found in nuts. Nuts. But of course, sabi nga, ang mani ba ay nuts? Is it a coconut? Nut is a nut? Okay. Coconut is a nut, but mani is not a nut. It's a legume. Okay, legume. Kaya kadalasan na sabi nila, meron akong pimple dahil kain ako because of nuts. They always put the relationship between eating peanuts and your pimples. Parang, huwag akong, kasi that's before kasi parang yun yung mindset ng ating mga parents, no? Kaya kasi nakain ng mani, huwag ka kumain ng mani kasi may oily yan. So they always think na dahil because of oil, ay nagkaka-pimples. So, ba ito? Wala actually, the over of everything, like over protein, over trans fat. I mean, pwede siyang mag-cause ng mga ganong problems. But, okay, just to make sure,
na ang mani ay hindi nut. Oh, it's Okay? very cute. So, pag nasobrahan ka niyan, pwede talagang mag-breakout. And then, pag hindi ka natulog, magbe-breakout ka pa rin. Because, students doesn't really sleep well. Nag-aaral, matutulog ng 4 na oras, Nag-aaral, mag-exam. mag-ML. Tapos ayan, maglumalabas na Online tapos din. nag-ML pa, Oo. di ba? So, those things actually affects our skin. And if you look into the skin of those people who are working at night and people who are sabi nga, these sex workers, Oo. yeah, their skin is dry because they don't have enough sleep and they have these activities na will not really be good for their body. So, ang skin din makikita mo hindi ganun ka may luster ba? Wala. So, makikita mo talaga yun sa kanila. So, vitamin B with zinc. Yes. Ano pa, Doc? Vitamin C, bakit? Vitamin C with zinc, kadalasan magkasama yan dalawa. But of course, you cannot overdo zinc as well. Kasi hindi siya na-absorb ng katawan. Only, according to the study, only like 10% of zinc, 10? yes, can be absorbed by the body. So, what is the purpose of taking vitamins with, the zinc Yung vitamins alone? Oo. Sinama na nila doon, actually for marketing purposes. But of course, you can take more. Dito pala niya. Oo. You can take more vitamin C, but not with zinc. Yes. Now, vitamin B complex is also very important in the skin kasi kung makikita nyo po yung mga may tuberculosis. Yung may tuberculosis, nagbe-breakout ang skin nila because they have a depleted B12. Oh. Yes, or B complex especially. So, yeah, it's also very important. And, of course, maganda rin the green leafy vegetables will clean our body from all those different kinds of bacteria, viruses, and fungi in the environment. So, make sure that you take all this necessary food in the body. Fruits is good, like avocado. Yeah. You can also have a little pineapple. Oh. Yeah. Avocado, pineapple. And then, of course, papaya is very good for the skin. Di ba? Nilalagay na sa Watermelon, sabon. oo nga po, Doc. How about watermelon, Doc? Oh, watermelon is not. Yeah, mataas ang sugar ng watermelon. So it's not really for the skin. Kasi para sabi na, for you to be able to have skin, you have to be hydrated. And that's Yes. watermelon has also Water is a good hydrating thing in the environment. And we can have a lot of water for that matter, especially during summer. Ngayon, kailangan mo talagang uminom ng tubig. Yeah. Paano yung mga sweet, Doc? Does it also nagbe-breakout ba siya? Like for pimples or acne? Pag may sa sweet? Yeah. Oo. Kasi ang sweet can actually add up to the diabetic thing that we are taking in our body. So, actually, fructose for that matter and glucose, sucrose, but we can have a little of that, but we cannot have much so that our bodies will have some kind of a breakout or mga galis-galis. In fact, paano ba sa galis? O nga, Doc, na may galis, yung galis eczema and psoriasis are what we call autoimmune problems that actually is due to overeating of sweets and especially hindi lang prutas, tocino, tapa, yung mga ganun. Yeah. And one of the best treatment for eczema and psoriasis is, baka mo yung magalit sa akin. Baka wala na wala naman tong brand okay na to. At least we know. Frankincense. Frankincense? How can we get that? Sa Saudi lang ata marami nito, Doc. Okay, ang frankincense, you can get it sa Quiapo. You can get it sa oo. Ang frankincense, you put it in the VCO, matutunaw siya. Talaga? Yeah, the resin is matutunaw. And if you put that in the lesion, kasi most of the eczema is in the lower part of the body, mawawala yan. Talaga? I have a patient na may eczema at 3 years old, may autoimmune problem siya lagi kasi siya naka-antibiotic. And ang nangyari, nagtutubig yung mga kamot niya na sa paa. Kasi it's Makati, diba? It looks like buni pa rin. And after a month, praise God, he's well. Oo. Talaga? Tapos Sa pag tinanong mo frankincense? siya,
sino nagpagaling sa'yo? Sabi mo, si Doc. Ganon siya. And that is actually very funny kasi he loves... Almost 3 years old. Yes. Now he's 6 years old pala. So, okay na yung lesions niya sa paa. Talaga? But there's still an autoimmune still with him? Yes. Oh, Because he has been into very strong antibiotics since he was a child. Oh, Yeah. but then that's good. So, frankincense, ako maghanap tayo dito mga kapatid, sa virgin coconut oil to be put. So, pwede rin kaya sa mga ordinary, like mga skin, yung mga kati-kati lang. Yes, pwede. Like kagat ng lamok. Oo, pwede. Madali lang naman maglagay nun eh. Lagay mo yung, let's say, meron kang How ganitong... big is it? Halimbawa, Ang meron kang frankincense? ganitong oil. Lagyan mo siya ng 1/4 ng frankincense. Kasi meron na siya ng medyo napukpok na... Okay, or durug-durug na siya. The frankincense is actually colored yellow. So, does it smell good as well? Yes. Oh, maganda yan. Pero ang una nyo gagawin, huhugasan nyo pag nabili nyo na sa tabi-tabi, di ba? Maraming pa sa tabi-tabi. So, Hugasan nyo, and then ilagay nyo dun sa oil. Matutunaw siya. galing. That's my first time to hear and that's good, Maganda siya kasi para isa na bumili kayo ng mga topical na mga pwedeng pampunas sa mga katikate. Yeah. Why not try the natural and that's virgin coconut oil at the same time frankincense. Ayan. Wag po si frankincense hanapin natin ha. Si Frankenstein ba ito? Ayan. Ano po? Ang hirap. Basta siguro sa Shopee meron naman I mean sa mga meron. Shopee, Lazada, online so we can also hide Yes, them. but you have to, of course, clean it up. Oo, wag kayo. Linisan. Mahalagay lang kayo ng lagay, hindi kayo naghugas ng kamay, hindi nyo pa hinugasan, hindi. Isang nakagaling, lalong hindi. Ano po, isa maganda. So, Doc, ayan, so sa mga kababaihan, so maganda talaga na we follow our health guide. Ayan. So, Yeah. dapat healthy lifestyle, sabi nga ni Doc kanina. yes. So, may mga tanong po ba tayo? O may mga tanong po ba kay Doc? Wala. Very good naman, walang tanong. Kung may tanong, si Doc ang sasagot. So, Ayan. walang nagtanong. Walang nagtanong. Baka wala rin nanonood. Hindi, meron naman. Ay, meron. Ayan, maraming sa pakishare po. Ayan, Kuya Sam, ay good afternoon po. So, napaganda po ng topic natin, no? So, for us to retain. Doc, may nakita akong sa sa TikTok, Korean woman. And she's 50-year-old. The husband is only 37. Oh, yeah. But she looks way younger. Wow. How to maintain? Kaya pa talaga i-maintain ng isang kababaihan ang pagkakaroon ng magandang skin at batang anyo. Ayan, batang anyo. Nag-menopause ka ng Hindi siya bata. naglalagay ng kahit ano sa face? Korean, siyempre meron talaga. But even her body, Doc, still young. Kasi mata mo talaga siya. She exercises, She eats salad. Of course, Korean, they love salads talaga. They love vegetables. Diba? Tayo mga So, mas matanda pa pala ako sa Dok, kanyang totoo, tingnan. napakabata niyang tingnan. Kasi 15 na siya, yung husband niya, 37 lang. Diba? Pero mas bata pa siyang, 31, mas bata pa siyang tingnan. Wow. Possible ba talaga yung ganun? Possible naman yun. Okay, so of course, we don't have to, make sure that we don't have to expose ourselves in harmful chemicals. Okay? Syempre, makeups, and other, like sa pool, of course, syempre, yung muriatic acid Oo nga, and no, sa medyo na pool. harmful yan sa skin. Another thing is we eat salads, we eat green leafy vegetables, we have to eat healthy. Oh. Okay? And another thing is we have to exercise. Kasi exercise actually keeps our body away from free radicals, which is Kasi yung nakikita sweat, sa mukha. Oo nga rin, Doc. And sweat and yung paghinga. Actually, when we exercise, we take away carbon dioxide, and the sweats it's actually the hydration from carbohydrates, carbon dioxide, and water. So yun yung pinapawis natin. And of course, we have to have a good sleep. If we have a good sleep, we can, our eye bags will be, liliit, hindi maleta. And another thing is, we keep away from stress. Kasi stress is very dangerous because it adds up to the free radicals in our body. And stress, actually kahit wala kang, healthy lifestyle ka, but if you have full of stress in the body, lalabas, meron kang stress pruritus, yung urticaria, yung kate-kate sa katawan.
lalabas yan. And in fact, it also looks like buni. Ah, okay. Yeah. So, yun, stress urticaria. And kaya minsan, pag may patient na ganun, stressed ka ba? Ano ba ang na-stressan mo? I mean, actually, yung isa kong patient, sabi niya, namatay kasi yung aso ko. Hindi lang yung isa, 2 aso. Lumabas talaga. Lumabas talaga na nangangate. So, we cannot really, sabi nga, predict kung anong pwedeng mangyari sa atin. But we keep away from stress. Now, sometimes, we are stress-free. But, akala natin stress-free tayo, pero meron talaga palang stress factors sa environment natin that we are affected. We may not, our face may not be affected, our looks may not be affected, but our bodies can, respond to the stress very well. At hindi maganda ang kalalabasan nun. Talaga, imagine, buti nga kung sa skin lang dito sa katawan, paano kung sa mukha talaga. Doc, actually, there was a student in our school. I wanted to talk to him, pero kasi he kept on wearing, face mask. Face mask. Tapos one time, nakasalvi siya, Doc, grabe talaga, sobrang lalaki ng acne. Aray. Lahat lalaki siya, Doc. So, lahat ata, maliban sa pilikmata at kilay niya, wala. Pero the rest ng mukha niya, Doc, meron. So, how to help, di ba? Minsan You kasi have to ask. Oo, how to ask and how to help na rin. Tapos kasi, pwede mong tanungin siya, ano ba yung, kunyari, kinakain mo, hindi ka ba natutulog? May stress ka ba? Or meron kang underlying problems. Kasi pwedeng, ang breakout kasi ng skin may be due to tuberculosis. Oo. So, yun, those things can be... Kasi sa derma, Doc, hindi naman tinatanong yan eh. True. Derma would just give you medicine or would just prick. Makatawag, di ba sa mga tito, ginaganon talaga. Is it advisable also for the dermatologist na ang gagawin nila, bubutasin nila, tapos ipifreak nila talaga. Kaya pagkatapos magang-magay mo ka, tapos... Minsan, kailangan din talaga. Kasi kung malalaki na masyado. Hindi makalabas. Oo. So, kailangan mo talaga parang operahan. Pero I think they know better doon pagdating sa mga ganong mga process. So, yeah, that's fine. Pero yun na nga, na kailangan mong tanungin yung pasyente. Kasi parang sa derma is only just a temporary thing to remove. Kasi if the triggering factors are still there, it will just, again, di ba, sabi mo akin, that may have a guts problem, o talagang nasa internal, or stress pala, kulang talaga sa pahinga, o gusto talaga ng rest na lang with peace, ganyan. So, or kain ng baboy. Ayan, oo nga, pwede kasi hindi naman sila mga, non-believer naman, possible. So, food talaga. Yes. And one thing, ang pagkain kasi ng baboy, di ba, may fats. And another thing is meron siyang trichinella. So, the parasite in the pork can also cause... But is it true, Doc? Ito yung last question siguro, no? Kasi I'm very anxious about this. Na when I saw video that they put some medicines on the face, tapos naglabasan yung mga uod, and they are pork eater. Parang they tested this type of, parang medicine siya, nilagay sa mukha, after a while, may tamo talaga, lumalabas talaga sa pilikmata. Is it true? Yes. Does it go to our skin? And they're alive? Gosh. Totoo yun, Doc? Oo, parang sobrang daming infection, ay parasitic infection sa katawan. Buhay sila. Yeah. Akala ko, Doc, lang yan, hawks. Ganon. Hindi pala siya hawks. Hindi siya fad. It's fact. Yeah. There are people who have that. But not everyone, of course. Oo, not everyone. It's a special case. Nakakatakot naman yun, Doc, kung lahat meron na kumakain ng baboy ay may ganon. Di ba parang hindi na ako hahalik? Hindi na ako hahawak, di ba? Kasi imagine, nakakatakot kasi they tried na talagang lahat ng pores. Lumabas talaga siya, yung mga maliliit na uod, kita-kita sa microscope. Yes. Ay. They thought pag kinain mo sila, naluto, patay na, hindi pala. They multiply. They multiply and they don't die. Oh, they are immortals. Yeah. Ayan, mabuti pang uod, may immortality sa kanila. They don't die eh. Pag ininit mo, patay. Pag lumamig, buhay. Ganon. Pero hindi siya namamatay kahit Talaga? Ano ba yan? Dinig pa pala nito ang mga immortals na mga, totoo pala may immortality sa mga uod. Oo.
Ayan, so uod lang po ano yan. So, ayan, so napakarami po natin natutunan sa hapong ito. If you have question din po, kahit po siguro si Doc ay wala this week or sunod, then after na kasama natin siya, you can ask also questions. Ayan. So, Brother Don, meron ba tayong mga ano? Ikaw, Doc, may dadagdag ka pa ba, Doc? Wala na. Ayan, so we are grateful, Pero sa susunod na lang. Ha? Ayan, hydrotherapy daw po sa mga skin diseases. Kasi, yeah. Opo. Maganda, especially burns. Burns is very good Burns, para kung halimbawa masyadong scalded yung skin, hydrotherapy is good. Pero kung buni. Yes. Kasi, pwede rin, pero we have to really hit on the right kasi baka makahawa. pathogen. Yes. Okay. Ayun ba yung brother doon ang tanong? Hydrotherapy sa skin diseases? Sa burn po, yan, sabi nga ni Doc Myrel. Yeah. Sa burn? Yung sa skin health, Yun po, oo. Kung maganda daw, mas... Actually, kung saan? Sa acne? Hindi po, hydrotherapy. Sa skin disease. Depende. Depende. So, actually, kung halimbawa for whatever lang, gusto mo mag-hydrotherapy, parang hydrotherapy or spa therapy, that's fine. No problem. Pero kung may disease na kailangan, kung halimbawa, like madami na, pwede naman. Pero, I would recommend that you hit on the right target. Hit the right targets. Yeah. Hindi pwedeng Target buong katawan. pathogen. Oo. Kasi Doc, may nakita akong mga swimming pool din na hindi masyado gumagamit ng mga high dosage of chlorine or even sa yung mga mainit na ano yun dito sa resort sa Laguna, 'di ba, hot spring. Nakalagay po talaga doon no, kapag may skin diseases ka, buni, ganyan, you're not allowed to swim. Yes. Because Nakakahawa. And ang buni, madali siyang mag-thrive sa water. hindi siya namamatay kahit may itang tubig kasi 'di ba hot spring naman eh. Kung volcanic water, volcanic. yes. Kasi mataas siya sa Sulfur. sulfur. Pero sa mga hot spring, walang sulfur, hindi. Yan ang magaling yan sa like yung cold water, maganda nun, kumakapit siya sa mga stones, Ay. mga ano. Oo nga, pagkapit mo, ayun na siya lahat. So, kasama din po ba dito sa chlorine? Namamatay ba ang buni sa chlorine like an-an? Hindi lahat. Tsaka minsan bad pa siya sa skin. Pag sobrang chlorine. Ayan, so mga kapatid, ayan, marami pong magpupunta sa swimming pool kasi syempre, mainit ang panahon. Be careful din po tayo, no? Kasi totoo na we can get a lot of diseases, ayan, sa mga pag-swimming natin sa pool, which is, kasi ang daming tao, minsan punong-puno talaga to, Doc, eh. Tapos syempre yung water yung naman nila. Yung buni, yung hadhad. Oo nga, hadhad. What is hadhad ba? Diba, iba pa yan sa buni, diba? Yeah, may mga relatives sila, mga relatives. Yung mga hadhad, what is hadhad? Sa Makati rin sa to eh. singit. Oo, yan yung mga nasa singit-singit. Ayan. So, hadhad, buni, Buni, an-an. an-an, alipunga. Oo, yan, alipunga. So, that's also communicable, Doc, no? Hindi naman. Ay, hindi. Pwede mo siyang, ang tawag dyan ay, not communicable, it's communicable. Oh, that's about. Sorry, yung nakakahawa din. Kinakahawa. Ayan. Nakakahawa rin pala. Transmittable pala to. Yes. Mali. Ayan. So, ayan. So, maganda po. So, kapag may mga an-an, buni, mga hadhad, fungal sa paa, huwag magsiswimming. Maawa po kayo sa mga kasama ninyo. Pero gusto mo nga, because you want to share, go ahead. Sabi nga, loving is sharing, di ba? Pero pag sa mga ganun po, we have to be careful kasi may mga anak po tayo. Kaya, importante, Doc, talaga yung pagkatapos sa pool, naliligo talaga, di ba? Na kailangan talaga. Tsaka sulfur soap ang gamitin mo. Dapat pala to sulfur soap, ayan. Hindi lang basta Kojic, pampaputi. Sulfur, okay. So, Doc, maganda rin ba talaga ang mga sulfur soap? Last na lang po. Okay. Okay naman. Basta tama yung ginagamot mo. Let's say may an-an So, hindi ka. siya dapat sa buong katawan? Kung saan lang Hindi, yung may... Okay. Bakit? Dumadami. Medyo harmful din siya, syempre, kapag sa other parts of the skin. Okay. So, ayun, maganda po. Kasi ang Pilipino, pag may sulfur soap, buong katawan nilalagyan. So, hindi pala. So, it should be
in the heat, you have to hit the area which is needed talaga. Ayan. So, marami kang Pero lang kung buong katawan mo meron. Wala daw, doon nga lang sa part na yun. Kaso, ginamit mo siya sa lahat. Nahawa na. Is it also advisable, Doc, to share at home? Sabi sa mga bahay natin, minsan isa lang sabon. How is it be? O nga, mga kapatid, no? Di ba, tandaan natin sa bahay natin, para tipid, ayan, we will have only one soap. Kailangan ba kung pito tayo, dapat pito rin ang sabon natin? Siguro, pwede rin mag-share basta walang skin disease. Pag mayroon, hindi talaga. Okay. So, maganda naman yan. No? So, kapag may isa po kayong kasama, alam nyo na kung kulay pula, kulay yellow ang sabon mo, sa kanya blue. Para, yung blue sa'yo, akin yung yellow. Ayan. Which is, ganon. I guess that's also caring naman, Doc. It's not being picky or nadiri ka. No? Pero but for protection na rin. Yes. Ayan. So, napakaganda po na ating topic. So, Sister Ye, meron ba tayong dapat batiin? Wala kaming makita at wala kami palang net. Ayan, so sa hapon po ito, I would like to greet po pala yung makasama namin sa loob. Ayan, si Brother Raymond Kada ay kasama natin sa hapon ito, Sister Ye. Sa Ate Lisa, sa masarap na merienda. Sino kaya daw kung papamerienda sa atin next time? Ayan, yun din po kay Alexis, kay Brother Don, sa hapon director, at kay Brother Sam. Ayan, nakita ko si Kuya Sam. Wala. Opo. And Ate Ana, sa Yes, Sir Akaman, Ana, nanonood ka ngayon. Alam ko, nagpupuyat ka. Ewan ko lang kung gising pa to. Sabi niya, magpupuyat daw siya. Masama po magpuyat, papangit ang balat. Correct. Sino? Naka-online siya. Ate Ana, ang sabi ni Doc, matulog ng maaga para gumanda ang ating mukha. Yes. Bawal na magpuyat. Balikan mo na lang ito bukas. Hindi po. Ayan, thank you po for joining us for today. Ayan, so kung wala na pong mga tanong, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at wag po kayong aalis para po sunod dating segment na ayon naman sa kabataan, gabay sa kabataan. Ngayon po sa hapong ito, kami pinagpapuri sa ating Panginoon sa isang oras na naman na kami po ay nakapag-share sa inyo kasama po sa tunin Doc Mariel sa kanyang karunungan mula sa langit upang tayo po'y matulungan ng mga natural na pagpapagaling at magamit na maaari natin magamit na nasa loob at labas lang na ating tahanan kung paano natin maiingatan ang ating pong mga balat, ang ating pangangatawan upang mas maging presentable naman tayo, Doc, no? Habang nangangaral tayo, mabuting mas maayos naman tayo, Doc. Kasi para mas maniwala talaga sila sa atin. So, we can share what we have and we can also share what we also apply in our body. So ngayon, Doc, sa huli pong mga pananalita. Okay, salamat ng marami sa lahat sa pakikinig at panunood. Medyo nag-iisip ako kung sinong babatiin ko, but Ate Ana, salamat ng marami and I hope we'll see you soon. And sa mga friends, hopefully, may share natin itong video na to, like and subscribe sa YouTube and sa Facebook. So, thank you so much. Shall we pray? Okay, Heavenly Father, we come unto you this beautiful afternoon. We thank you for your guidance and protection. We thank you for the happy discussions, and we praise you for you have been so good to us. Help us to care for ourselves and for our skin and for the whole body that we have, because you've given us this body as your temple. May we be able to glorify you in whatever we do. Please forgive us from our sins. In Jesus' name, amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas.
Maganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pinto